So, Article 269 ng Revised Penal Code, or it penalizes or criminalize unlawful arrest. So, yung unlawful arrest is yung aarestuhin ka nang wala kang search warrant o wala kang arrest warrant. Hindi search warrant, wala kang arrest warrant. No, hindi inutos ng korte o hindi ka naging suspect sa kung anumang bagay, bawal yon, unlawful arrest. So, ang penalty nung unlawful arrest is Arresto Mayor, 1 month and 1 day to 6 months at may fine na 100,000. So again, kung kung may pera yung aaresto sa'yo, pagtatawanan lang niya tong penalty na to kasi napakaliit. Kasi ang pwede lang naman mag-aresto rito is yung mga authority, mga pulis. Pero bawal pala yun under Article 269. 100k ang penalty. Okay, unlawful arrest. Yung Article 124 naman ng Revised Penal Code, ito naman yung arbitrary detention. Okay, yun yung kung ang isang public official or employee nag-detain ng isang tao. No, pag ikinulong ngayon isang tao na wala naman dahilan, yun yung unlawful, yung arbitrary detention. Kailangan siya na person in authority, public official siya o employee. Public, yun yung keyword doon, public. Yung natutunan natin kay Attorney Anselmo. Yun yung arbitrary detention. Ang penalty noon is depende dun sa tagal nung pagkaka-detained ng tao. Kung na-detain yung tao ng less than 3 days o isang araw lang o 2 araw lang, Arresto Mayor. Yung Arresto Mayor is 1 month and 1 day to 6 months. Yung pagka more than 3 days but less than 15 days is prison correctional. Yung prison correctional is prison correctional 6 months and 1 day to 6 years. So 6 months and 1 day to 6 years. So malaki-laki na 'yon. Pagka naman kinulong mo, na-detain yung tao ng pag na-detain yung tao ng more than 15 days but less than 6 months, prison mayor. So yung prison mayor is rin ata yun, yung higher penalty sa ginagawa yung prison mayor. At yung pinakamatindi, reclusion temporal, yung 12 to 20 years. Kapag ka more than 6 months mong dinetain yung tao na walang dahilan. So, i-research na lang natin yung prison mayor sunod. O magkakaroon tayo ng separate vlog dyan. So, magandang na pag-aaralan natin itong Revised Penal Code, itong Article 269 at 124 kasi tayo pwedeng maging biktima. Lahat tayo pwedeng maging biktima ng arbitrary detention at saka ng unlawful arrest. No? Kailangan tayong matitindi to. Magkaroon ka lang ng imprisonment, record na sa'yo yan. Magkakaroon ka na ng masamang precedents o masamang view sa paningin ng iba. Masamang view sa iba. Ang sama na ng tingin ng tao sa'yo, makulong ka lang. Mag-aalangan na silang tanggapin ka sa trabaho
or makipag-interact sa'yo socially pag nakulong ka. So, magandang alam natin yan na sa Pilipinas, yan, bawal yung Article 269 at saka 124. Ano na yan? Unlawful arrest at saka arbitrary detention. I mean, arbitrary detention, uso yan kasi pag ikaw ay nasa otoridad, pwede kang umabuso. So, yun lang po.